Welcome back again mga ka-Motorworks. Ito may ipupulwig po tayo isang TMX 155. Ipupulwig po natin siya at lalagyan na rin daw po natin siya ng passing light mga ka-Motorworks. Okay, ito po. Umpisa ko na po siya. Pit gamit tayo. So, stock pa to mga kamotos. Full wave natin ito. Yan kamotos, kapag naka half wave tayo, yan, kahit saan yan, ito yung ating light coil. Yan o. Diba? Connected siya sa ground. Yan, yung ating charging system. Yan o. Yan, kamukha dito yan. So, yung dilaw. O. Tapos yung ating charging. Konektado siya. Kapag naka-upgrade tayo, tumutunog siya, no, mga ka-Motorworks. Dahil naka-ground pa yung ating kapag naka-full wave na tayo, ibig sabihin, ipo-floated natin yung ground. Okay? Hindi mo na maririnig yun. Ganun tunog. Kapag nag-full wave na tayo. Okay? Ito mga ka-Motorworks, itong isang magnetic coil na to, ito yung ground natin. Tinanggal ko siya sa pagkaka-ground dito. Ngayon, pati yung dalawang magnetic coil dito, ito yung light coil natin, ayun dito siya. Tinanggal ko sila, ito. Yung tinanggal kong ground na to, yung isang wire na to, dudugtungin kong wire yan, papunta dito. Okay, kung saan ko tinanggal yung dalawang magnetic coil. Okay, yung dalawang magnetic coil na to, dapat magkasama pa rin yan. Iinangan natin yan sa mga ka-Motorworks. Ganun lang siya kadali. Yan ka-motors, halos tapos na tayo. Ito, yung ground na inalis ko dito, linagyan ko ng extra wire. Tinap ko siya dito, kung saan nanggaling yung dalawang magnetic coil na to, yung magkasamang to. Para taliin yung magkasama to mga ka-Motorworks. Nakainang yan, ha? Okay, titignan natin siya ulit. Yan. Okay, yan. Wala na siya. Oh. Hindi na siya tumutunog. Okay, dahil naka-floated na po yung ating ground. Okay. Okay, yan. Nice na ka-motors. Sa socket ng regulator, stator, tatanggalin natin yung kulay white dito at saka yung kulay dilaw.
Ayan, nakakalas na sila. Okay, ito, pwede na natin ilagay yun dyan. At ito. Ito, mag-extend tayo ng wire dito. Maglalagay tayo ng wire dito papunta sa bagong regulator natin, sa voltage regulator. Magkakalas lang ako ng upuan. Tangke. Kung tama yung ating rewind sa stator, i-body clip yung ating test light, kailangan i-ilaw yan. Okay, yan. Okay, iilaw lang po kapag nilagay natin yung test light clip natin dito sa isa. Ayun. Okay, ganun din sa kabila. Yan. Ibig sabihin, maayos po yung pagkaka-rewind natin sa stator. Okay? Ngayon, magpapalit po tayo ng regulator, voltage regulator. Minsan, Liwa brand po yung gamit natin na voltage regulator. Ngayon, ito naman po, TTGR na 5 wires regulator. Parehas lamang po yan, nagkaiba lang yung brand nila. Okay? Pero magandang klase rin po to. Yung stock, aalisin natin, ito na po yung ipapalit natin na regulator. Ito yung sinasabi kong mag-extend tayo ng wire papunta dito sa ating regulator. Okay? Tapos babalutin natin ng tape yan. Okay. Yung dilaw ng ating wire na nanggaling sa ating stator, dilaw ng voltage regulator, pinagsama ko. Kahit magkabaliktaran itong mga kamotors, pwede naman po. Kahit yung puti, mapunta dun sa dilaw, okay lang po yun. Tapos yung puti ng ating stator na nanggaling sa ating stator, yung white, nilagay ko dito sa kulay pink ng ating regulator. Minsan po kulay puti yan yung nasa regulator, yan. Minsan kulay pink, okay lang po yan. Pagkatapos yung red ng dating socket ng regulator, pinagsama ko yung yung bagong socket ng regulator din. Ito, yung bagong regulator natin, yung red, yung output, nilagay ko dun sa dating socket ng regulator. Ito. Okay. Pagkatapos po, itong green ng ating bagong regulator, nilagay ko dun sa dating socket ng ating regulator. Green to green lang. Bali, may natira pa tayong isang wire. Ito yung sa ating yung color black wire ng ating bagong regulator na pang full wave. Ito, kailangan nito, itatap natin ito sa ating ACC wire, mga ka-Motorworks. Okay? ACC wires tayo magtatap nito para makontrol niya yung voltahe na pumapasok sa ating battery. Kapag hindi mo linagay ito sa ACC wire, mag-overcharge po yung ating battery. Okay? Ito po yung magkocontrol ng ating voltahe. Okay? Yung lamang po. Dito po ako pagkakat, dito po ako kukuha ng wire dito sa harness na to, dahil magba-battery operated deadlight din po ako. Ito, gagamitan ko siya ng relay. Dito ko po ilalagay yung relay at dito na rin po ako magtatap ng mga wire dahil nandito po sila lahat. Okay, ito ka-motors, na palitan ko na po yung ating mga wires dito. Yan ka-motors, ito. Kapag inon mo yung susiyan natin, kailangan iilaw itong solid na block na to. Yan. Yan. Ibig sabihin, ito yung ACC wire natin. Dito natin itatap yung natirang wire na color block dito sa ating voltage regulator. Okay? Para makontrol na yung voltahe, hindi mag-overcharge yung ating battery. Okay? Ipagsasabay ko yan, mga ka-motors, dito sa ating battery operated deadlight. Yung number 86 na relay, pati yung block ng voltage regulator, ipagsasama ko, ilalagay ko dito sa ACC wire ng ating motor. Okay? Yan, pinagsama ko na po sila at babalutin natin siya ng maayos. Kapag maglalagay pala kayo ng regulator, mag-full wave kayo, tanggalin nyo muna yung fuse natin. Kapag magte-test na lang kayo kung saan yung ACC wire, doon nyo na lang ilagay yung para maiwasan yung pagka-shortage. Minsan kasi tatama yung isang wire,
puputok yung fuse natin. Okay? Ito naman yung isa. Yung green ng ating regulator. Ito, yung number 85 ng regulator. Ayan, pinagsama ko sila dito sa green ng harness ng motor. Yung dalawang wire na green, solid na green. Pinagsama ko. Yan. Okay, bakit ko sila pinagsama? Para kapag naputol yung isang green, at least yung isa nakatap pa siya. Okay, or kung nagkaroon siya ng portion, yung isa maayos pa. Okay? Ngayon ka-motors, ito dito na tayo sa number 87. Ito yung kulay dilaw. Ito yung may supply ng ating ilaw. Ito yung nanggaling sa ating stator, mga ka-motorworks. Ngayon, puputulin natin to. Ika-cut na natin yan. Ito yung kukunin natin. Ang kukunin natin, mga ka-motorworks, yung papunta doon sa motor, ha? Huwag yung dito. Huwag ito. Iiwanan natin to. Iyon ang kukunin natin. Yung papunta sa motor. Yung papunta sa headlight. Okay? Para mag-battery operated headlight siya. Okay? Tira na lang, ang natira sa ating relay na lang ay yung number 30. Ito, nagpagapak na tayo ng wire. Papunta dito sa kanyang fuse box. Ito yung ilalagay natin fuse box. Ito. Dito. Okay, ang lalagay natin fuse dito ay 10 amperes lamang or 15 amperes. Okay? Okay, lahat po ng ginamit natin na wire ay makakapal po lahat, ha. Makapal po yung gagamitin yung wire, pati po sa fuse box. Pati na rin po sa relay natin, makapal po yung gamitin yung wire. Huwag po yung manipis. Okay, ito po yung fuse natin, 10 amperes lang po yan, nilalagay ko. Ito palang wire ng ating headlight, yung ground ng ating headlight wire. Ito, di ba tatlo yan? Isang blue, white, and green. Yung green, tinanggal ko sa harness, sa pagkasakit niya sa harness. Ito yung nanggaling sa ating bukilya sa ating headlight. Okay, nilagyan ko siya ng extra wire papunta dito sa ground. Okay, yan, ayan siya. Ito siya, okay, papunta dyan para hindi po siya mag-blink yung ating headlight kapag bumubusina o pumaplasher ka. Okay, yan, naglagay tayo ng diode dito, 3 amperes to 4 amperes para po sa passing light. Yan, ka-motors, nakabalot na po lahat. Ilalagay na po natin yung kanyang tangke. Okay, mga ka-motors, ayan po siya. Nasa 12.8 po siya. Ayan, 12.8. Ayan, hanggang 14 volts po tayo. Okay, galitan natin. Okay, 14.7. Okay, ayos siya, mga ka-motors. Ayan po yung passing natin. Okay, okay, yan, okay na po. Yan, o. Okay. Okay, hanggang dito na lamang po, mga ka-motorworks. Subscribe my YouTube channel. Like and share. Okay, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat.